Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Everyday God Daily Devotion. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon po na maibahagi ko ang kanyang mensahe. Ang devotion po natin ay manggagaling sa unang Timothy, chapter 4, verse 16. At pinamagatan ko po itong ang pagiging mabuting ehemplo. Ang sabi po dito, maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Purihin ang salita ng Diyos. Ang talata pong ito ay isinulat ni Apostol Pablo kung saan siya ay nagbibigay ng words of wisdom and encouragement kay Timoteo upang siya'y tumibay sa kanyang pananampalataya at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sinasabi ni Pablo na mag-ingat sa mga mapaglinlang na espiritu ng kaaway na naglalayong ilayo ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng mga maling paniniwala at kasinungalingan. Isang babala ang hatid ni Pablo na sa mga huling araw ay may mga tatalikod sa pananampalataya. Pinapaalala niya na huwag basta-basta maniwala sa mga pabula at mito, bagkus ay manatiling nakatutok sa katotohanan mula sa salita ng Diyos lamang. Si Timoteo ay pinayuhang maging matatag laban sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng patuloy na pagbababad sa salita ng Diyos, pagdarasal at sa patuloy na pagpapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos at kanyang kabutihan. Higit sa lahat ay sinasabi ni Pablo na si Timoteo ay maging isang halimbawa sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip, pananalita at kilos o gawa. Pinapaalala ni Pablo na si Timoteo ay maging maingat dahil ang kanyang buhay ay isang refleksyon ng katotohanan, kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon. Kanya ring pinaalala kay Timoteo na hindi hadlang ang kanyang edad para sa gawain. Bata man o matanda ay maaaring gamitin ng Diyos si Timoteo upang maging halimbawa para sa mga ibang mananampalataya. Ang buhay niya ay maging isang ehemplo kung paano ang isang Kristiyano ay maaaring gamitin ng Panginoon kanyang layunin. At para sa atin, isa itong paalala na patuloy nating palaguin ang ating buhay espiritual tulad ng pag-e-exercise ng ating pisikal na katawan upang tayo ay maging malakas. Ang ating faith ay ating patibayin sa pamamagitan ng pagbababad sa gawain, fellowship, pagbabasa ng Biblia, paghahayag ng salita ng Diyos, at higit sa lahat ay pagdarasal. Ang lahat ng ito ay ipamuhay natin sa araw-araw nang tayo din ay maging halimbawa ng isang mabuti, tapat, at tunay na Kristiyano. Ang tanong ko po para sa bawat isa, ano sa tingin mo ang mensahe na inihahatid ng iyong pamumuhay sa mga tao sa paligid mo? Ano ang iyong naitanim sa kanila? Ang iyong buhay ba ay nakaka-inspire na mas kilalanin ng mga tao ang Panginoon o kabaliktaran? Bilang pagtatapos, atin pong isapuso ang talata mula sa Mateo 5 verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Maraming salamat po. God bless po everyone.